Hi everyone, welcome back sa aking channel. So ang i-discuss natin ngayon ay solving 3 unknowns using Gaussian elimination. So nasolve na natin ito sa previous video, nasolve ko na to gamit ang elimination tsaka yung Gauss-Jordan. So ngayon gagamitin naman natin ay yung Gaussian elimination. So sa Gaussian elimination, kailangan maisulat natin siya sa form na ganito. 0 itong tatlo. Tapos ito, may value ito, A, B, C, D, E, F. Tapos nakahiwalay dito yung mga constant. Let's say ito ay MNO, MNP. Okay? So, kailangan madala natin sa ganitong form. Pero, alam niyo, sa Gaussian elimination, pwedeng itong tatlo yung 0, pero pwede ring mabago yan. Basta ang objective natin, kailangan yung tatlo dito, magiging 0 siya. So, pwedeng malipat yan. Pwedeng, dito natin ilagay yung 0. Itong tatlo sa taas, pwede yan. Pwedeng yung tatlo sa taas. Tapos, lahat ng natira dito, may value. Pwede rin. So, apat na way yan. Pwedeng tatlo dito. Pwede rin yung tatlo dito. And then, last, pwede yung tatlo dito. Tapos, yung the rest, may ano. So, apat na way para isolve yan gamit yung Gaussian. Ito yung karaniwan, ginagawang 0 ito. Pero may times na pag ito yung ginamit natin, medyo hahaba yung solution. Kaya kailangan makita natin saan yung madaling way, ano yung gagawin nating 0 para mapabilis yung pagsosolve natin. So, ang objective naman natin, makakuha tayo ng isang row na 0 yung dalawa. Isang row na 0 itong dalawa. So, ito na yun. Ito na, tapos, isosolve na natin using substitution. Backward substitution, dito tayo magsisimula. Pag nasolve natin ito, punta tayo sa pangalawa, dalawa lang kasi ito. Tapos, punta tayo dun sa pangatlo na tatlo na siya. By substitution na yung gagamitin natin. Okay, so, isolve natin ito. Isulat muna natin sa matrix form. Then, tsaka na tayo mag-decide kung anong triangular ang gagawin nating 0 lahat. Okay, so isulat natin sa matrix form ito. So we have 3, -2, 1. So hiwalayin natin itong mga constant dito. 11. We have 1, 5, -2, -9, 2, 1, -3, and then -6. Pag ito ang ginamit natin, ginawa nating 0, 0 ito. Dalawang step lang sa matrix yan eh. So gagawin nating 0 ito. Tapos ito ay 0 din. Pero pag ito ang ginawa nating 0, madadagdagan tayo ng isang step kasi itong number natin dito, 3. Kailangan, para madaling gawin na 0 itong dalawa, kailangan itong nasa taas 1. Okay? So, madadagdagan pa tayo ng step. Ang first step natin, gawin nating 1, pwedeng interchange ito. Pwedeng interchange yan. Pagpalitin, madali kasi kailangan 1 yung dito sa taas. So, dahil medyo tatagal pa yung proseso kapag itong tatlo ang ginawa nating 0, mas madali, ang gawin nating 0 ay ito na lang, itong tatlo. Kasi ito naka-ready na siya, 1 na agad ito. Yung term natin dito, 1 na. So, parang nabawasan na tayo ng step. So, ang gagawin kong 0 dito, sa example natin, itong tatlo. Itong tatlo ang gagawin kong 0. Gagawin kong 0 ito, and then yung the rest may value na siya. Okay? So, gawin nating 0 ito. So, paano natin? Kasi dahil 1 na ito. So, para maging 0 itong dalawa, dito tayo babase sa 1. Anong operation ang gagawin natin? Ito, i-multiply natin sa positive 2. So, multiply natin ito sa positive 2, itong row 1 natin. 2 times row 1, plus i-add natin itong row 2. Yun na ang magiging bagong row 2. Okay? So, ito naman, paano magiging 0? Itong row 1, i-multiply natin dapat dito sa 3. Positive dapat kasi negative ito. Then, i-add natin itong row 3. Yan na ang magiging bagong row 3. Okay? So, i-apply na natin. So, copyhin lang natin itong una. Copyhin lang natin. Wala tayong babaguhin dyan. 3, -2, 1, 11. I-apply natin itong formula. So, syempre, kaya natin ginawa ito para mag-0 itong dalawa. So, ilagay ko na dito, 0. Then, solve na natin yung mga natira. So, dito muna tayo sa row 2. 2 row 1 plus row 2. 2 times row 1.
11 times 2, 22, minus 9. So we have 13. Okay? Next, negative 2 times 2, negative 4, plus 5, we have positive 1. Last, we have 3 times 2, that is 6, plus 1, so we have 7. So dito naman tayo sa row 3. So we have 3 row 1, so 3 times row 1, so that is 3 times 11, 33, minus 6, we have 27. Then next, negative 2 times 3, negative 6, plus 1, negative 6 plus 1, we have positive 5. Or sorry, negative 5. Then last, 3 times 3 is 9, plus 2, we have 11. Okay? So isang step na lang. 0, 0, ito na ang gagawin nating 0. Ayan, so nakatipid na naman tayo kasi 1 na agad ito. So, paano gawing 0 ito? 1 na ito. So, ang gagawin natin, i-multiply lang natin itong row 2 natin. I-multiply natin yung row 2. Row 2, i-multiply natin sa 5 para maging same dito. Tapos, i-add natin ang row 3. Yun na ang magiging bagong row 2. Okay? Try na natin ito. So, next matrix natin, okay na. Meron na tayong triangular na 0. Copy the rest lang tayo. So, copy the rest. Ang babaguhin lang natin ay itong ilalim lang. So, dito ko pala naisulat. Dapat dito siya. Dito nakatapat. Sorry. So, 3, negative 2, 1, 11. So, para malinaw, dito natin isulat. 5 row 2 plus row 3. This will be the new row 3. Okay, row 3 dapat. Row 2 na isulat ko dito. Ayan. So, copyahin lang natin ito, 7, 1, 0, 13. So, i-apply natin ito, 5 row 2 plus row 3. So, 0 na ito. Siyempre, ito, dalawang 0. Pag in-apply natin, 0 pa rin yan. Then, 5 row 2. So, 7 times 5, 35, plus 11, we have 46. Then, last, 5 times row 2. 5 times 13, 65, plus 27, that is 92. Tapos, magsasubstitution na tayo dito. So, 0, 0 na ito. Ibalik natin yung variables na x, y, w. Itong first column ay x, ito ay y, ito ay w. So, i-substitute natin dito. We have 46x, 0 yung dalawa. So, therefore, we have 46x equals 0 tong dalawa, 92. Okay? And then, dito naman tayo sa pangalawa. We have 7x plus y. So, we have 7x plus y equals 7x plus y equals 13. And then yung last, ito pa rin yun. Hindi na bago. Wala tayong ginawa dito. 3, negative 2, 1, 11. Ito pa rin siya. O, wag na natin isulat ng panibago. Ito pa rin yun. So, ngayon, masasolve na natin itong x dito. Para masolve yung x dito, divide lang natin both sides by 46. So, yun. Therefore, the value of x is equal to 92 divided by 46. Ang value ng x ay 2. So, same dun sa answer natin using Gaussian tsaka elimination dun sa previous video. Okay? So, x is equal to 2. Okay? Then, solve na naman natin yung y gamit ito. So, we have 7. Ang value ng x na solve na natin na 2 plus y equals 13. So, we have 14 plus y equals 13. Subtract 14 to both sides. So, ayan, ang value ng y is equal to 13 minus 14. The value of y is equal to negative 1. So, same pa rin dun sa previous video natin. And then last, isolve na natin yung value ng w. Actually, kahit ano nang gamitin dito sa 1, 2, 3. Pero base dun sa matrix natin kanina, dito natin i-substitute. So we have 3x. Ang value ng x ay 2. Minus 2y. Ang value ng y ay negative 1. Plus w equals 11. Okay? Simplify. We have 3 times 2, 6. Negative 2 times negative 1, we have positive 2. Plus w equals 11. 6 plus 2, we have 8. Plus w equals 11. Finally, subtract 8 to both sides. Therefore, the value of w is 11 minus 8, 3. So, ang value ng w ay 3. So, same sa answer natin using elimination and using Gauss-Jordan. Okay, so that's it. So, I hope nagustuhan niyo explanation ko dito. Para sa explanation ko sa Gaussian elimination, kung meron kayong math question, ay i-comment nyo lang
or i-PM niyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Bye-bye and God bless.